Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamote Ka TV. Ayan, shoutout sa lahat. Shoutout sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Ayan guys, pwede nyo ako follow sa FB page ko. Pwede nyo ako PM doon sa mga may concern. Ayan, salamat guys sa support. Shoutout sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga gusto mag-Macau. Ayan, panoorin nyo guys yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea sa Macau. And alam nyo yung mga gagawin nyo pag nandito na kayo. And maganda rin panoorin yung mga vlog ko kasi nga magkakaroon kayo ng idea. And lahat na nandito sa vlog na to about sa Macau. Kaya guys, panoorin yung mga vlog ko na iba. Andito na lahat. Pinaliwanag ko na yung mga possible nyo na tanong. Curious kayo, ano bang gagawin. Yan guys, nandito na yan sa mga location ng agency dito sa Macau. Pwede nyo yan, guys. Nandyan sa playlist ko na yan. Hindi na kayo mahirapan, step by step yan. Wala na kayong gagawin nyo na lang is mag-apply na lang kayo. Diba? Ayan, maganda yung Macau guys, to be honest. Ayan guys, alam nyo guys, mas maganda yung pupunta kayo dito sa Macau cross country. Kung nandun ka sa Middle East o sa kahit sa bansa, diretso na kayo sa Macau. Huwag na kayong mag-uwi ng Pinas, huwag na. Diretso na kayo dito. Kasi once na umuwi ka pa, babalik ka dito, pupunta ka ng Macau, galing Pinas, mahirap. Mahirapan ka guys, totoo yan. Ang dami mong requirements na i-ready. Ang dami mong kumbaga, ang dami mong paghahandaan. Possible ma-offload ka pa guys. Gawin mo is, diretso ka lang dito. Passport lang yung kailangan mo. Requirements dito, passport lang. Para dito ka talaga mag-apply. Yun, kagandahan. Cross country ka na lang. Wag mo nang yung problemahin mo dito sa Macau na baka mawala. Kaya guys, panoorin yung mga vlog ko. Andito na lahat. Bahay, kung gusto mo ganap. Tingin ka lang sa playlist ko. Andyan na yung lahat. Ganun guys. Pag dito sa Macau ka apply mismo sa Macau ka mismo, nag-walk-in ka dito. Unlike sa akin, nag-tours lang ako dito. Ganun gawin mo. Passport lang yung kailangan. Wala nang certificate. Wala nang ganun. Passport lang dala mo, okay na. Unlike sa Pilipinas ka mismo nag-apply doon sa Icon Solution, yung legit na agency. Talagang dadang ka sa butas ng aso. Baho nun. butas ng karayom na lang. Sige, yun. Ang hirap nun. Ang hirap dumaan. Wala pa nakadaan nun, di ba? Siguro kung nakadaan man, baka ikaw pa lang nakadaan. Baka ando ka na sa Guinness Book of Record niyan na kauna-unahang tao dumaan sa butas ng karayom. Ibig sabihin is mahirap yun. Yan. Ganun guys. Di ba? Kaya yun nga, dito ka na. Passport lang dala mo. Panoorin mo kung paano ka makalusot ng immigration. Yun ang mahirap sa atin sa Pilipinas. Pero pag cross country, mabilis lang. Maghanap ka ng flight, Hong Kong man o Hong Kong from Middle East. Kung Middle East ka, Taiwan to. Kung may direct flight pa Macau ka. Kung sa Hong Kong naman, sa Hong Kong na available, hindi pagdating mo ng Hong Kong, magbus ka na lang. Ganun. Diba? Yun guys, yun yung may share ko. Tapos, sa ngayon guys, ingat kayo dito sa marami mga scam, kung ano mga scam, especially sa mga post dyan. May group kasi dito ng Macau, mga nagpo-post ng trabaho. Huwag kayo dyan guys, delikado. Delikado yun, ang dami na ng dito. Lalo na mga paus visa, di nakahanap. Diba? Alam nyo guys, yung 30 days na visa dito sa Macau is mahabang araw na yun. Ang haba ng paano mo para mag-apply. Iwan ko lang bakit di ka nakahanap, anong pinagagawa mo sa buhay. 30 days yan ha. Isang buwan na pag-apply mo. Isang linggo wala nangyari. Next week meron ka pa. Wala pa rin nangyari. Ano ba pinagawa mo kasi? Tapos mag-extend ka na naman ng 1 month. 2 months ka na tapos di ka nakahanap. Tapos dadahilan mo ay marami nag-apply. Marami pero ang daming dyan, 1% lang dyan yung nagtiyaga, masipag, nag-prayer. Dapat mag-pray ka lagi, magdasal ka. Walang ibang pwede tumulong sa iyo, si Lord lang. Lord, humingi ka ng tawad dyan sa mga kasalanan mo. Lord, patawad. Lord, mag-apply ako ngayon, tulungan mo ako. Everyday, ganun lagi sasabihin mo, Lord, alis na ako ngayon. Punta ko sa mga agency, tulungan mo, hanapan mo ko ng quota. Si Lord lang makakatulong sa iyo, wala nang iba. Dapat guys,
malakas loob nyo dito, pupunta kayo dito, positive. Huwag nyo isipin lagi na, ay, bakit di ako makahanap? Pinapahirapan mo lang sarili mo. Pag ganyan mindset mo, puro ka negative, huwag ka na pumunta ng Macau. Hindi pwede dito yung mga negative na tao, yung mga walang paninindigan sa sarili. Puro salita lang, ay, kaya ko yan, pag pumunta lang, pero pag nandito na sa Macau, iyak ka na. Hindi mo na alam gagawin mo. Oo. Dapat kung anong sinabi mo, patunayan mo. Hindi naman mahirap dito eh. Napakadali lang. Based sa experience ko kasi siyempre hindi naman ako dumating dito na may trabaho na. Pumunta ako dito para nagturo lang din ako, nag-tourist, tapos naghanap ng trabaho. Ganun. Madali lang dito eh. Sabi na, ay, mahirap dyan kasi marami nag-apply ngayon. Marami na dyan nag-apply. Marami nga pero walang diskarte. O ikaw madiskarte ka, hindi na unahan mo sila. Guys, pag nag-apply dito, dapat maaga ka, hindi yung tanghali ka nagigising tapos wala ka lang maabutan yan, nakuha na yun ng iba, dapat maaga. Huwag ka muna magtamad-tamad kasi wala ka pa namang gagawin, wala ka pa namang pinagkakabalan eh. Pumunta ka lang dito para mag-apply tapos tatamarin ka, ano yan? Ibig sabihin is hindi ka talaga wala ka talagang plano magkatrabaho. Pero kung maaga ka pa lang, gigising ka na, o kailangan ko mano ng maaga para maunahan ko sila, dapat yun lagi mindset mo. Kasi kung tanghali ka na, wala na, pwede dropbox. May mga dropbox dito may agency, pwede ka mag-dropbox hapon para nasa ibabaw yung nasa ibabaw yung CV mo. Hindi ka pwede mag-dropbox ng umaga, matatabunan yung resume mo. Ganun. Guys, dito, madali lang. Pag madiskarte ka, makapal mukha mo, hindi ka nahihiya. O, dapat lagi mong isipin kung paano mo sila masasalisihan. Hindi yung, ay, wala nang yun, quota kasi wala nang hiring ngayon. Pero, kapag ganyan lagi mindset mo, wala na. O, wala kang kwenta. Umuwi ka na lang sa Pinas kung puro ganyan yung mindset mo, puro negative. May kasabay ka tapos hindi lang siya umalis, hindi ka rin naalis. Alam nyo guys, araw-araw nagbabawas yung visa mo, dapat wala kang sasayangin dyan. Yung linggo, bawas na yun. O sa isang buwan, 4 na linggo. Yung nandyan, ay di 4 na yung bawas na sa visa mo. O, di ba? Lahat, kaya naman, kaya. Ako sinasabi ko to, based sa experience ko Kung may positive ka na mindset, mabilis ka makahanap dito. Wag mo muna unahin katamaran. Kasi wala talaga madudulot na maganda sa buhay yan, yung katamaran. Magsumikap ka. Kasi pag nakahanap ka na ng trabaho, sarap buhay mo naman. Ganun lang yun. Ngayon, siyempre, wala namang magic eh. Wag ka dyan sa mga group dyan. Nagpupus ng trabaho, scam yan. Ikakapahamak mo yan. Kaya kasi nasabi ko yan sa inyo kasi ang dami nagpipim sa akin, nagre-report, idol, ganito. Sabi ko, tama yun. Tama sa inyo yun. Kasi hindi ka matututo hanggat di mo na-experience. Reminders ako sa mga vlog ko. Most of all, mga vlog ko is puro dyan. Tapos, napanood mo. Tapos, ganun ka pa rin. Anong kalokohan yun? Mas maganda na yun na experience mo para matuto ka. Di ba? Mag-iingat ka na yan. Di ba? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot ma-field, mabigo. Huwag kayong matakot di makahanap ng trabaho. Di balik ka. Ano lang. Iba, 2 balik mo na bago makahanap kasi nga, hindi natututo. Siguro pag di ka nakahanap ngayon, pagbalik mo galing Thailand o saan ka man nag-exit ng 1 month, pagbalik mo siguro matututo ka na, hindi ko na to dapat gawin to kasi yung nangyari sa akin last month is ganito, hindi ko na dapat ulitin yun kasi pag inulit ko, babalik na naman ako dun sa Thailand. Hindi na naman ako makahanap. Dapat ibahin mo yung strategy, hindi pa ulit-ulit. Kasi kung hindi mo yun iibahin, hindi mag-iiba yung buhay mo. Example, puro tambay ka lang. Hanggat di mo binabago yung buhay mo, wala na. Dyan ka lang, hanggang tambay ka lang. Pero kung maghahanap ka ng trabaho, yun, mag-iiba yung buhay mo o may trabaho ka na. Di ba? Pero kung puro tambay-tambay ka lang, hanggat nandyan ka lang, hindi mo iniiba yung buhay mo, tambay ka lang forever. Ganun yun. Ganun guys. Dapat, sinasabi nila, pasortihan lang dyan. Hindi yan guys, pasortihan. Dito is, kailangan mo talaga magsumikap. It's not all about luck guys. It's hard work. Yun lagi nyo tandaan. Hard work. Dapat. Ganun. Kaya dito sa mga mag-ingat kayo yung mga bago dito. Ganun.
Kasi ang dami nangyayari dito na hindi ko napapansin. May mga nagme-message lang sa akin about diyan. Kaya nga lagi ko in-advise, huwag kayo diyan sa mga group, mga ano na yan, mga post-post kasi yung mga totoong mga legit hindi nagpo-post yan. Bakit pa yung mga agency? Common sense guys, gamitin nyo. Common sense, common sense. Kung mga ano yung mga agency na yan, bakit pa sila magpo-post? Ang dami doon. Doon na sana sila kumuha sa ano. Ang dami nag-walk-in doon sa, nagpapasa doon sa agency. Bakit pa sila magpo-post kung pwede naman sila doon mismo? Hindi. Di ba? Common sense guys. Dami na scam dito, kawawa. Ang lalaking amount pa. Gusto magkatrabaho sa maling paraan. Guys, sinasabi ko to para sa inyo. Hindi para sa akin. Di ba? Gusto ko lang kayo maging aware sa mangyayari dito sa Macau. Sinasabi ko sa inyo para mag-ingat kayo. Ganon. Kahit di nyo na ako subscribe, manood ka lang yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea sa Macau, hindi kayo dito anga-anga. Ganon. Ganon guys ha. Sana may natutunan kayo dito sa vlog na to. And ipag-pray nyo lagi guys, magdasal kayo kay Lord, yung mga plano nyo sa buhay. Kasi tayo mga tao, puro lang tayo plano. Si Lord na yung bahala dyan gumawa ng, di ba? Si Lord yung may pinakamagandang plano sa atin lagi. Yung plano natin, wala yan. Si Lord yung nakakaalam kung ano makakabuti sa atin. Kaya lagi tayo magpasalamat sa Kanya, lagi tayo mag-pray. Kasi si Lord lang yung tutulong sa atin, wala lang iba. Di ba? Siya lang guys. God bless sa lahat guys. Salamat sa support. I love you all.